magtipon-tipon para sa iisang hangarin. Ang sukatin ng sarili sa pinakamahirap na triathlon dito sa bansa. Palakasan lang yung field. Challenge for patience mentally and also physically endurance. Ito ang karera na susubok sa tatag at hangganan ng tao. Ito ang Ironman 70.3 Cebu. Muli na namang nailagay sa mapa ang Cebu sa pagtitipon-tipon ng pinakamalalakas na triathlete sa buong mundo para may pagsagisan sa Ironman 70.3 Philippines. The Cobra Energy Drink Ironman 70.3 Philippines is a 1.9-kilometer swim in the ocean, a 90-kilometer bike, and a 21.1-kilometer run in succession. So you're constantly refueling throughout the whole race. You're not allowed any outside assistance. 3 taon nang pinaghaharian ng reigning Ironman World Champion na si Pete Jacobs ng bansang Australia ang Ironman 70.3 Philippines. Pero ngayong taon, merong nagtatangkang umagaw sa kanyang trono. The field just gets stronger and stronger every year. I'm not sure I really like that. I'm pretty down the other end there. It's going to be one of my main competitions. I'm going to take you out, buddy. That's all. Bukod sa mga banyaga, nagbalik din ang Filipino Ironman champions para muling patunayan ang kanilang mga sarili. Ano naman pakiramdam na tinataas mo yung bandera natin, mga Pinay? I'm very proud and excited na i-represent yung Philippines. So, sa race na to ngayon, ako lang yung Filipino sa professional category. Paano mo hinandaan yung Ironman this year? Mas pinagandaan ko sa ngayong taon na to dahil wala pang Pilipino na nag-back to back. Kanina nga nagsimba na ako para hiniling ko sa kanya na ma-back to back ko. At hindi lang basta mga champions sa triathlon ang sumali. May nakita rin kami mga bago at pamilyar na mukha mula sa mundo ng showbiz. This is my first time. I'm gonna join Ironman, so I'm nervous. Paano ka Oo nga, ramdam ko. Last year kasi, di ba, parang prepare ka pa lang? Oh, I've been preparing for about 8 months now, so yung target ko lang is to finish. PJ, bakit ka sumasali sa Ironman? This is a nice event to just test your limits and challenge yourself. Sumali rin ang international Filipino-American singer na si Apple Diaz ng Black Eyed Peas. I'm just excited, nervous. I think more excited. So when I get on my bike, I'm going to go 40.2 all the way! Sinalubong ng ulan ang simula ng karera. Badyan ang hirap na daranasin ng mga kalako. Kayanin ng mga triathletes ang hamon ng Ironman 70.3 Cebu. 5, 4, 3, 2, 1, go! Ganap na alas 6:30 ng umaga, tumulak ang karera. Dahil sa ulan, lumakas ang mga alon kaya't nahirapan ang karamihan sa 1.9-kilometer swim. Pero hindi nagpaanod ang mga Australianong sina Courtney Atkinson at Pete Jacobs na magkasunod umahon sa tubig. Naunahan ni Atkinson sa swim to bike transition ang defending champion na si Jacobs. Si Caroline Steffen ng Switzerland naman ang unang babaeng nakarating sa transition. Sa mga Pinoy, nauna si Dale Anderson Lee ng Manila. Sa 90-kilometer bike, nanatiling leader si Atkinson. Malayo ang lamang niya sa magtatunggaling sina Chris McCormack at Pete Jacobs na head-to-head sa bike race. Maging sa 41-kilometer run, nanguna pa rin si Courtney Atkinson. Kasunod niya ang defending champion na si Pete Jacobs at ang Australianong si David Dello. Sa oras na 3 hours, 58 minutes and 7 seconds, nasungkit ng two-time Olympian na si Courtney Atkinson ang titulo ng Ironman 70.3 Philippines champion. Napanatili raw niya ang kanyang lamang sa tulong ng mga Cebuano. Just amazing. Every time I went through, every time I pace dropped on the bike and then we go through town, I thought, oh, here we go again. And, you know, the pace picks up that little bit more and I kept my lead and that had a lot to do with the crowd over in Cebu City. You know, it was 40 going through there each time. Naputol ni Atkinson ang 3 taong winning streak ni Pete Jacobs na 1 minuto lang na nahuli sa two-time Olympian. I just didn't have any energy at the start of the bike. My legs just wouldn't work. So
I had to slow down and I waited for the rest of the guys, and you know, about halfway into the bike I started to feel good, my energy came and I started to push strong, and then I felt really good on the run, so I was pleased I was able to outrun, you know, everyone else and finish in a strong second place. Si Caroline Steffen ng Switzerland pa rin ang nanguna sa elite women's category. It's way better this year than last year. I mean, last year it was just absolutely in the run. It was so hot last year, so I reckon that's going to be a reason why the time's been faster this year. Si Banjo North ng Cagayan de Oro ang unang Pilipino na nakarating sa finish line. At akalain nyo, 17 years old pa lang siya. Siyempre, masaya. Kasi first time ko, last year, 7th place lang ako. Napakasaya kasi maraming nag-cheer sa'yo sa bike at saka sa run. Kaya sulit yung pinapalabas mo na yung lakas. Ang mga bagong mukha na nagdomina sa karera, patunay lang sa pahigpit na kompetisyon sa mundo ng triathlon. Kaya sa susunod na taon, asahan nating lalo pang magiging maaksyon at kapanapanabik ang Ironman 70.3 Cebu.